Sa panahon ngayon, isa sa pinakamahirap abutin para sa maraming Pilipino ay ang magkaroon ng sariling bahay. Habang tumataas ang presyo ng bilihin, tumataas din ang presyo ng lupa at pabahay. At para sa ordinaryong manggagawa, parang imposible nang magkaroon ng sariling tahanan. Kaya naman maraming Pilipino nagtatanong, totoo bang may libreng pabahay sa Pilipinas? At posible bang magkaroon ng bahay kahit maliit lang ang sahod? Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang katotohanan tungkol sa government housing programs at kung paano ito makakatulong sa ordinaryong Pilipino. Maraming taong nag-aakala na kapag sinabing government housing, ibig sabihin libre agad ang bahay. Pero ang totoo, hindi lahat ay totally libre. Karamihan sa mga programang ito ay tinatawag na affordable housing. Ibig sabihin, mas mababang monthly payments, mas mahaba ang hulugan, at mas abot kaya kumpara sa private housing. Isa sa pinag-uusapang programa ngayon ay ang 4PH program. Ito ay proyekto ng gobyerno na naglalayong makatulong sa mga Pilipinong gustong magkaroon ng disenteng tirahan, lalo na sa mga low income at middle income earners. Pero sino nga ba ang pwedeng mag-apply? Karaniwan, kailangan Pilipino, nasa tamang edad, may sapat na kakayahang magbayad, at walang existing housing loan default. Sa ibang kaso, mas pinapaboran din ang minimum wage earners, informal settlers, at mga pamilyang nangangailangan talaga ng maayos na tirahan. Ngunit mahalagang maintindihan na kahit may government assistance, may responsibilidad pa rin ang kukuha. Hindi ibig sabihin nito na kukuha ka lang ng bahay nang walang paghahanda. Kailangan pa rin ng disiplina, kailangan pa rin ng budgeting, at higit sa lahat, kailangan marunong kang humawak ng pera. Dahil kapag mababang hulog, kung magastos ka naman, mahirapan ka pa rin. Isa ito sa pinakamalaking problema ng maraming tao. Hindi lang maliit ang kita, kundi walang maayos na financial planning. May iba, kapag may extra pera, agad na pupunta sa luho, latest cellphone, online shopping, at kung ano-ano pang hindi naman kailangan. Habang ang iba, unti-unting nag-iipon para sa emergency fund, bahay, o kinabukasan ng pamilya. Ang totoo, hindi mo kailangang maging mayaman agad para magsimulang umangat. Minsan, ang kailangan mo lang ay tamang impormasyon at tamang diskarte. Maraming Pilipino ang hindi aware na may mga government programs pala na pwedeng makatulong sa kanila. At minsan, dahil wala silang alam, nawawalan sila ng pag-asa. Bukod sa housing programs, mayroon ding mga programa tulad ng Pag-ibig Fund Savings at MP2, SSS Benefits, PhilHealth Assistance, at iba pang financial tools na pwedeng makatulong sa long-term stability ng isang pamilya. Pero siyempre, walang programang magic solution. Hindi instant yaman, hindi instant success. Ang tunay na pagbabago nagsisimula pa rin sa disiplina. Kung gusto mong makaangat sa buhay, simulan mo sa pag-aaral tungkol sa pera, tamang paghawak ng sahod, pag-iwas sa sobrang utang, at pag-iisip para sa future. Kahit maliit na hakbang lang araw-araw, malaki ang magiging epekto niyan pagdating ng panahon. Tandaan mo ito, ang bahay, hindi lang simpleng bubong. Simbolo ito ng seguridad, pamilya, at mas magandang kinabukasan. At kahit mabagal ang progreso mo ngayon, huwag ka mawala ng pag-asa. Dahil maraming Pilipino rin ang nagsimula sa maliit, pero unti-unting nakaahon. Kung gusto mo lang mas marami pong videos tungkol sa financial literacy, government programs, pag-iipon at pag-asenso sa buhay, mag-subscribe ka lang sa channel at i-comment mo. Gusto ko rin magkaroon ng sariling bahay.